Meron po akong dying patient, cancer, sabi ko. Ang wish lang po makita kayo, kung sakasakali na may taping po kayo sa ABS, baka pwede pong daanan ninyo. Kasi sa East Ave Medical Center lang yung ospital, sabi ko. Baka next week pwede. Sige, sige. Morning ko siya tinawagan, hapon, tumatawag na ulit siya sa akin sa phone. Maybe, sabi niya ganun. Saan dito yung bata? Dito? Nasaan ho kayo? Nasa East Ave. Bakit po kayo nandiyan? Di ba may sakit kayo? Sabi mo, dying na. Baka pag next week hindi ko abutan. Sabi niya, nandito na ako. Sino hanapin ko dito? Oh my So, gosh. yun nga yung sinashare namin kasi may hindi lang naman si tatayo na may mga batang nag-request. Merong mga ibang artists na ang gusto nila makita, yung iniidolo nila. So, I have arranged artists to go to that hospital for these kids. Pero si tatay lang, yung walang kaarte-arte na biglang darating doon, walang camera, walang ibang media, walang fanfare. Kasi yung iba, ang requirement, naka-televise yung pagbisita nila. So si tatay Okay. wala. Tapos pagdating niya doon, hindi lang niya pinasaya yung batang nag-request sa kanya, pinatawag niya lahat ng cancer kids na nasa ward. Tapos lahat pinigyan niya ng pera. Oh my God. Tapos yung mga nanay, kinukwento, si tatay mismo nagkwento sa akin, sabi niya, natatawa nga ako kasi kinukwento na isang nanay, sabi niya, akin natatago ko yung bigay sa'yo. Ayaw ng mga bata. Hindi, bigay ni Dolphy to. Tapos si tatay, sabi niya, proud na proud daw yung mga bata. Tapos natutuwa siya kasi kahit murang edad, you're talking about 3-4-year-old kids with cancer. Kilala si Dolphy. Sabi niya, kilala nila ako. Tapos happy na siya doon to think may nararamdaman siya nung umagang yon. He went out of his way to give time to this person. Just a week or two after that, the kid died.